So yan mga kabikers, ang harina pala niyan is tumitimbang ng 1.5 kilo. 1 kilong first class, kalahating third class. Bali sa harina na yan, 4 lang na ingredients ang gagamitin natin mga kabikers. Kasi sa tamang timpla, umaabot yan hanggang 7 ingredients. So umpisahan natin sa paglagay ng ating asukal, 300 grams mga kabikers. Sunod natin ilalagay ang ating asin. Ayan, bali ang ating asin is 30 grams. Maglagay tayo ng ating dry yeast. Ayan mga kabikers, 20 grams. Tapos maglagay tayo ng ating margarine, 75 grams. So ayan mga kabikers, bali margarine ang pang-apat natin na ingredients. Naglagay din tayo ng tubig, 1/4 cup. So ayan mga kabikers, so yun ang ating ingredients. So hindi tayo gumamit ng baking powder, hindi tayo gumamit ng itlog, hindi rin tayo gumamit ng ibap. So nag-add lang tayo dyan ng food color, medyo nadamihan, bawas-bawasan nyo na lang. So medyo dumilaw siya. So ayan mga kabikers, inuulit ko, maraming ang binawas tayo dito na ingredients. So, subukan natin naman yung ganitong timpla. Ika nga sa panahon ngayon kasi mga kabikers, lalong pamahal ng pamahal yung mga ingredients. Kaya diskartihan na lang natin. Basta ang importante dito sa mga ganitong tinapay mga kabikers, asukal at saka yung asin at saka yung kanyang dough. Kailangan pag star bread, tigas-tigasan nyo konti yung masa mga kabikers. Dahil sa luto niyan is hindi talaga niyo mararamdaman na wala siyang itlog or wala siyang ibap. Dahil ang malalasahan nyo lang dyan yung tamis, balance, at saka yung kanyang asin. Napaka-importante yan. At saka yung kanyang malaman na loob ng star bread. So yan ang napakahalaga. So ayan mga kabikers, sa ganitong masa, okay na yan. Bali nakalipas ang 30 minutes. 3 minutes, ayan, rinoller natin. Dough roller ang ginamit ko. Linagyan natin ng margarine, tapos ilinatag natin sa mesa. So ayan, pinabalik-balik ko lang hanggang yung linagay natin ng margarine, pati sa likod malagyan, para pag nagputol tayo, hindi siya didikit sa mesa. So ayan, hinati ko sa gitna. Ayan mga kabikers, pagkatapos ay kakat natin siya sa 4. Sa inyo, depende kung anong gusto nyo. Wala naman ano yan. Basta ako, kinat ko lang sa 4. So, sa magkabilang size din, no? Sa kabila, ganun din. Parehas ko din siya kinat. Pagkatapos nyan, ay puputulin na natin siya, mga kabikers. So, nag-umpisa nga tayo dyan sa pagbibilog para pag nagputol tayo, duro-diretso. So, ganyan ang laki niya. Pinutol ko siya ng 40 grams, 40 to 45 grams. So, kung bago ka pa lang, kailangan gumamit ng timbangan. So, ako kasi araw-araw ko na ito ginagawa. Kaya nakabisado ko na kung gaano kalaki yung mga timbang sa ating ginagawang tinapay. So, kung magtatanong kung magkano ang bintahan, size lang yan mga kabikers sa 40 to 45 grams. Pag kinamay kasi, hindi mo talaga matatama yung timbang, pero hindi talaga yan naabot ng 50 hanggang 40 to 45 grams lang yan. Kadalasan 40 grams. So yan, nagpatuloy tayo sa ating pagpuputol. Yan, gaya nga ng sinasabi ko, kung bago ka pa lang, mas maganda kung gamit ka ng timbangan para sigurado yung paggawa mo mas marami-rami yung kalalabasan. So ayan mga kabikers, ganyan ko lang siya pinuputol kasi kabisado na nga natin. Wala nang problema. Kumbaga parang naging timbangan na rin yung kamay natin. So ayan, malapit na tayong matapos mga kabikers at abangan nyo na lang kung ano pa yung mga sunod na kaganapan. So dito, ito yung panlast na natin na puputulin. Ayan. Tapon dito lang, tapon doon. Pagkatapos ay ayan, hinahulungkot natin konti para hindi siya matuyo. Ayan, para yung ilalim mapunta sa ibabaw. At binilog ko na nga siya ng pag-anyo lang. So sa tingin nyo, parang mas madali lang siya magbilog ng ganyan. Pero kailangan din niyang pag-aralan
Kung hindi ka pa marunong magbilog ng ganyan, meron na tayo mga video na ganyan mga kabakers. So ganyan siya, tapos ilalagay na natin sa ating tray na ating binanyahan kanina para doon na natin siya isasalansan. So ayan mga kabakers, ito nga yung tray na gamitin natin. Lininisan ko lang to siya, tapos linagyan ko siya ng shortening or lard para hindi masunog yung ating star bread. Pagkatapos, sinalansan ko na nga siya dyan. Bali, ang laman pala nito, ang bawat isang tray, ay 15 piraso. Yan mga kabakers. Ganun lang kung magsalansan, tatlo-tatlo. Tapos, 5 piraso, pababa. 3 piraso naman, pababa. So, ayan mga kabakers, ganyan. Bali, nakagawa na tayo ng isang tray. So, nagpatuloy lang ako dyan sa paggawa ng aking tinapay para matapos na natin yan. So ayan, ganyan lang, napakadali lang, mga ilang minuto lang matatapos na tayo. So kung nakaabot ka hanggang dito, pag-comment naman down below kung saan. So ayan mga kabakers, pagkatapos nyan ay malapit na, ipanlast na yan. At ito na nga ang kabuuang nagawa natin ng tinapa ng ating star bread, 4 ingredients. So ayan, yan na siya, linagay ko na sa tray. Pagkatapos dyan, papaalsahin ko muna siya ng 10 minutes mga kabakers bago ko siya hiwaan. So pag ganito mga kabakers na ang gamit nyo ay dry yeast lang, huwag nyo masyadong paalsahin. Huwag nyo siya masyadong paalsahin para pag linuto nyo, siksik pa rin yung kanyang kalalabasan. Kasi yun talaga ang bagay yun ng star bread. Siksik siya, medyo may pagka malutong, ganon. Yun ang star bread na gawa ko. Hindi ako gumagawa ng mga star bread na tawagin nila ay hangin na ang laban, yung sobrang alsado na. Hindi ako gumagawa ng ganon. So dito nga nakalipas ang 10 minutes mga kabakers, yan, hiniwaan ko lang siya. Yan pa gitna, ganon lang naman paghiwa ng star bread. Ganon lang siya kadali, kumbaga isang tingin mo lang eh kuhang-kuha na yan. So yan nga, gaya nga ng sinasabi ko, itong star bread natin dahil yeast nga ang gamit natin dito, hindi tayo gumamit ng baking, hindi natin siya masyadong papalsahin. Yun, so kumbaga lulutuin natin siya ng salubong lang kasi para mas maganda, mas siksik pa rin yung laman, yung kalalabasan niya ay siksik pa rin, parang ganun lang din may baking, parang bibiak pa rin siya mga kabakers kahit wala siyang baking pag hindi nyo siya pinaalsa masyado. So ayan, nagpatuloy nga lang ako dyan sa paghiwa ng ating star bread. So ayan, sa mga baguhan, dahan-dahan lang, baka masama yung mga daliri sa paghihiwa dyan. So ayan, malapit na rin tayo matapos maghiwa. At pagkasunod niyan ay babanyahan na natin. So hindi pa tayo magbanya kasi hindi pa tayo tapos. Yan, tapusin muna natin. So, ang daming langaw. Sa inyo mga kabakers, marami din bang langaw? Pa-comment naman dyan down below para malaman ko. Puro parehas tayo. So, ayan mga kabakers, tapos na tayo maghiwa. So, ang gagawin naman natin dito, kagaya nga ng sinabi ko kanina, ay babanyahan na natin siya. So, ayan mga kabakers, banyahan na natin. Pero bago yan siya binanyahan, pinaalasa ko muna siya ng mga 3 minutes para lang siya, para bumuka. Ayan, bumuka yung kanyang hiwa para mas madali natin siyang mababanyahan. Kasi kung babanyahan natin siya agad pagkahiwa, nakaklose pa yung pinaghiwaan niya. Pag naglagay ka ng asukal, hindi siya mapupunta sa loob, mapunta sa tray. So ayan, banyahan lang natin siya. Dito sa pagbanyan nyo, pwede kayo gumamit ng tubig, pwede ibap, depende sa inyo. Ako kasi meron pa tayo dyang
natira na pinangban niya sa munay na itlog. Kaya ayan, linagay ko na rin dyan. So ayan na, nagpatuloy tayo dyan sa pagbabanya natin ng ating star bread. Pero malapit na din yan matapos. Yan, pang last na yung dulo. Pagkatapos yan, maglalagay na tayo ng ating asukal. Inuulit ko, itong mga ginamit ko dito na ingredients, maliban sa harina, ay 4 lang. 4 ingredients lang siya mga kabakers, ang ginamit natin sa harina na yon. Ulitin ko lang na kung sa tamang pagtimpla ay umaabot yan ng 7 hanggang 8 ingredients pa mga kabakers. Pero pag tinikman mo yung lasa, halos puro parehas lang yan. So ayan mga kabakers, naglagay na nga tayo ng asukal. Sa paglagay pala ng asukal mga kabakers, kung hanggat maaari, mag-iingat lang. Hanggang dyan lang talaga sa loob ng tinapay may ilagay. Kasi pag napunta yan sa tray, susunog yung tray natin. Yun ang dahilan para umitim yung tray natin o masunog sa kanidalayan pagkasira ng mga tray natin. Kaya pag ako naglalagay ng asukal, lalo na sa mga star bread, maingat talaga ako mga bakers. Bahala ng dahan-dahan lang. Ika nga, basta hindi siya magkalat dyan sa mga tray natin yung asukal. Kasi mahirap siya tanggalin mga kabakers pag dumikit sa tray. Tapos gagamitin natin sa pandesal. Pag nagluto tayo ng pandesal, ayun, minsan dumidikit doon sa pandesal na may itim. Ngayon, sa mga hindi nakakaalam, pag nakain nila yon, pagkakamalan nila yon na dumi ng ipis. Hindi nila alam nga dahil yung sa mga nasusunog lang, halimbawa asukal, nasunog sa tray, tapos hindi natanggal mabuti paglinis. Pag nagsalansang kayo ng pandesal, hindi nyo rin nakita, nalagyan, didikit yun. Tapos pag nagbigay ka sa customer, hindi mo pala makikita, mabigay mo sa customer, yun ang pinagkakamalan nila. Kaya marami akong naririnig na ganyan. Ang totoo talaga ay hindi yan. Dahil lang yan sa mga tinapay na nausunog na hindi nalilinisan mabuti yung tray. Kaya ingat-ingat, lalo na sa asukal. Yan talagang makahirap linisin yung asukal So yan, tapos na ako maglagay mga kabakers at napaalsa ko na rin siya ng 5 minutes uli. Bale sa total of 18 minutes ko siya pinaalsa, pwedeng-pwede na yan. So yan lang ang tamang palsa, hindi ko na siya pinaabot ng 1 oras kasi ayaw ko ng maging hangin nga yung laman. Gusto ko yung medyo siksik yung kanyang laman at saka yung pag kinain mo, yung siksik yung laman, medyo malutong pa rin yung kanyang pabalat. Yun lang ang gusto ko. Kasi yun ang pag star bread, gano'n naman talaga siya. Kaya nga naglalagay ng baking. Kaya nga subukan natin dito yung walang baking. Pero kahit papano is makatipid tayo sa mga ingredients natin mga kabakers. So ayan mga kabakers, nakalipas ngayong 15 minutes. Naluto ko na siya. Bale, ang salang nito, sinalang siya sa baba muna ng 8 minutes. Tapos tinaas ko siya sa taas ng oven, tapos linuto ko siya ng 7 minutes. Total of 15 minutes. Pakita nyo naman yung kanyang itsura. Dahil nga walang baking, is hindi talaga siya bumiak. Pero okay pa rin yung kanyang kinalabasan. So ayan okay pa rin yan para sa akin kasi yan, quality pa rin yung ating star bread na nagawa kahit 4 ingredients lang ang ginamit natin. Sa totoo lang mga kabakers, pag bibili kayo ng tinapay, hindi nyo naman talaga malasahan yung kung may itlog o may gatas. Ang malasahan nyo lang is yung tamis at saka yung asin. Yun lang napaka-importante dyan mga bakers, yung balance ng asin at saka yung asukal. So ito na ang finished product natin mga bakers at tinagay ko na nga sa tray. Ito na ang kanyang texture. Kita nyo naman napakasiksik yung kanyang laman. Saka hindi siya buhaghag at hindi rin siya hangin yung laman kahit yeast lang ang ginamit natin, dry yeast lang kasi nga sinalang natin siya ng salubong. So ayan ang ibig sabihin ng salubong mga kabakers. Pag sinalang mo yung tinapay mo, malambot siya pero siksik yung kanyang laman. So ayan na, sinubukan ko.
is malasa din naman talaga siya mga ka-bakers. Hindi mo talaga malaman na wala siyang baking or wala siyang itlog or wala siyang ah, ano pa, milk